Panalo, talo. Talo, talo, panalo. Sa sugal, wala talagang kasiguraduhan kung ikaw ay mananalo. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. Itong ating letter sender na lubog sa utang dahil sa sugal. Magkano na kaya ang kanyang naipatalo sa sugal at sobra siyang namumblema kung paano niya babayaran lahat yon. So babasahin ko ang kanyang sulat at inyong pakinggan. Pasok! Hi! Please hide my identity. I'm male, single, nasa late 20s na. Bata pa lang ako, mulat na ako sa mundo ng sugal. 5 taon pa lang ako nang mamatay ang aking ama. 8 kaming magkakapatid at mag-isa lang kami itinaguyod ng aking mama. Isa siyang labandera o kasambahay at hindi na rin siya nag-asawa simula nang mamatay ang aking ama. Naging sugala ng aming bahay ng larong tong-its at ako, bata pa lang, nakakapagtong na ako para meron kaming panggastos. Dahil nakikita ko yung mga baraha, natutunan ko na rin kung paano ito laruin. Elementary pa lang ako, marunong na ako maglaro na may pustahan tulad ng pera, sa mga larong Lucky 7 at iba pa. Ako lang ang nakatapos sa pag-aaral sa aming 8 magkakapatid. Sa PUP ako nag-aral before, gumraduate at naipasa ko ang civil service under professional. Kaya masasabi kong may utak din naman ako kahit papaano. Breadwinner ako sa pamilya. Nagkaroon kami ng maayos na bahay dahil sa akin. Though, di man ako ang lahat kumastos, pero ako ang may pinakamalaking rason bakit nakapagpatayo kami ng bahay. This was during pandemic at naka-work from home ako, kaya malaking tipid at ipon kahit na nasa 20,000 lang ang sahod ko noon. Nakakapag-provide din ako sa bahay, like sa pagkain, pambayad ng aming mga bills, pati mga gamit sa bahay. Di ko na rin masyadong inaasahan ng mga kapatid ko, gawa ng wala naman silang stable na trabaho. Shortcut ko ang aking storya. Jobless ako for now for almost 2 years dahil nag-aral ako ng 1 year para makapag-let. February 2024 nang subukan ko ang maglaro ng Bingo Plus dahil nakita ko ito sa isang commercial habang nanonood ng TV. Tong-its lang ang nilalaro ko. Pag minsan, yung bingo na rin. Sa una, masaya kasi tumatama ako. Di naman kalakihan. Nasa 500 to 1,000 kada araw. So, nakakabili ako kahit papaano ng kailangan namin sa bahay. Wala pa akong utang dito dahil sa sugal. Pero may online lending na akong inaalagaan, yung tala. So, kapag gusto ko na maglaro at wala akong pera, maglo-loan lang ako ng 1K, tapos na ibabalik ko rin naman. Nagsimulang maging miserable ang buhay ko last September 2024. Tumama ako ng 30,000 sa Pinoy Drop Ball. 200 ang taya ko. Nagpa-chinko at tumama ng jackpot. Di ko rin siya withdraw agad dahil sa KYC process. So, naubos din agad for 2 days lang. Dito na rin nagpatong-patong ang loan ko sa mga online lending. Yung dating isang online lending lang, dumami ng dumami. Maglo-loan ako sa iba para ipangtapal sa isa. Sobra na akong na-addict. Umabot na sa halos 150,000 na utang ko sa online dahil sa sugal na di ko na pinaalam sa aking pamilya. Sobrang stress na ako.
Umiiyak na rin ako ng maraming beses dahil di ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad dahil wala naman akong trabaho that time. Kapag nauubos ang hawak kong pera, lagi ako nagpaplanong ititigil na. At kapag nakahiram ako sa online lending o sa mga tao, ayun, sugal na naman. Dahil baka makabawi, pero lalo lang akong lumulubog. Yung 30,000 na tinamaan ko dati, sobra-sobra pa sa doble ang binawi sa akin. Nag-chat na ako sa mga kaklase ko noon para mangutang at ibayad sana sa mga utang ko. Dahil nga sabi ko, titigil ko na ang pagsusugal. Pero hindi nangyari dahil lahat ng inutang ko sa tao at online lending napunta lang sa Bingo Plus. Puro cash in lang, walang cash out. Sugal lang ako ng sugal dahil nga wala naman akong trabaho. Di ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa aking mga utang. Kaya inaasa ko na lang lahat din sa sugal. Pero lalo lang akong lumulubog sa utang. Dahil sa kagustuhan ko na makapanalo at makabawi para makabayad ng utang, hindi na ako nakakapag-review ng maayos for let. Kahit nagre-review center ako during the review session, pasimple akong nagtotong its. So, hindi talaga ako makapag-focus sa aking pagre-review. Sa kabila nito, naipasa ko naman ang let. Though alam kong mas mataas sana ang rating ko kung hindi lang nagkandaleche-leche ang buhay ko dahil dito sa sugal. Sa sobrang stress ko at sa tuwing natatalo, ipinagdadasal ko na sana wag na lang ako magising, na sana mamatay na ako. Kapag nakakahawak ako ng pera na hindi naman sa pansarili ko, ay kakash in ko ito agad, tapos sugal na naman. Sa ngayon, sobrang walang-wala na ako. Overdue na ang lahat ng aking mga online apps. Sobrang accessible ang sugal ngayon. Pati ang source ng pera na pwede mong ipansugal. Kahit wala kang trabaho, kaya mo nang gawin, isang click lang. Sa ngayon, nag-work ako sa Manila sa isang BPO industry. At yung utang ko rin na nasa 200,000 plus na. Yung sahod ko sa isang taon, di pa yata kasya para maubos o mabayaran ko ang lahat ng aking mga pagkakautang. Ipinagdarasal ko rin na sana may isang tao ako na makilala na makatutulong sa akin financially. Yung tipong willing akong pahiramin ng pera dahil yung utang ko sa online ay tumataas dahil sa kanyang interes. Ang pagsusugal online ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa aking buhay na habang buhay ko itong pagsisisihan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Dati, tinuruan din ako ng live-in partner ko na mag-online sugal. Sinubukan ko dahil sabi niya maganda daw. Pero nung natalo ako, galit na galit ako sa kanya. Sobrang sama ng loob ko dahil yung pinagpuyatan at pinaghirapan ko, wala pang isang oras, ubus na agad. Dinilit ko din agad ang apps na yun. Unfollow ko na din lahat ng mga nagpo-promote ng online sugal dahil feeling ko niloloko lang nila ang mga tao dahil sa totoong buhay, walang easy money. Sobrang accessible nga ang mga sugal ngayon, pati nga mga mauutangan. Dati, muntik na din ako madala sa sugal. Buti na kontrol ko ang aking sarili. Wala ding akong work noon. What I did was, I uninstalled the apps for sugal. Also the websites. Madami din nagte-text sa akin about sugal. Binablock ko kaagad. As much as possible, nililibang ko ang sarili ko every time tinutukso ako ng sugal. Sa awa ng Diyos, di ako nadala ng temptation. Ang pagbabago, di mo basta magagawa yan mag-isa. Isama mo si Lord dahil walang imposible pagkasama mo ang Panginoon. Hihin mo sa Kanya ang gabay
Dahil siya lang ang tanging nakakaalam ng buhay mo at handang unawain ka. Naiiyak ako sa sitwasyon mo at naaawa na din sa'yo. Yang mga sugal talaga na yan ay buwisit sa buhay natin. Maa-addict ka talaga dyan, lalo na kapag wala kang disiplina sa iyong sarili. Sana makaraos ka at makabangon ulit. At sana ay mapigilan mo ang sarili mo na alisin na ang sugal sa buhay mo kasi wala yang magandang maidudulot sa'yo. Iwasan mo yan. Galing ako dyan. Adik ka na at gusto mong bumalik ang talo mo. Pero lalo ka lang lulubog. Padama lang ang mga panalo mo. Tapos uubusin nila lahat ang pera mo at magkakanda utang-utang ka hanggat lumubog ka. Itigil mo yan hanggat bata ka pa. May pag-asa ka pa hanggat hindi pa umaabot sa milyon-milyon ang iyong utang. Magiging kawawa ka at pulubi pati na rin ang buo mong pamilya. Ako, dahil sa sugal, nakakaipon. Depende siguro yan sa mindset ng isang tao. 3 years na akong sugarol, nakahulog sa SSS at pasok na din sa pensyon ang aking mga hulog. Salamat sa sugal, nakahulog sa paluwagan dahil sa pagsusugal at nakaipon pa. Huwag mo lang gawing bisyo ang sugal, libangan lang, dapat nakakaipon ka. I think you need a rehab, seek help. Ang dapat mong hanapin ay yung support system na tutulungan kang mawala sa sistema mo ang pagsusugal. Yan yung punot dulo at nakakahadlang sa'yo, kaya di ka nakakaahon. Kapag natigilan mo na ang ganyang habit, saka ka lang magkakaroon ng pagbabago. Help yourself too and have discipline. Take it as a lesson na lang. Di na lahat ng choices mo sa buhay may consequences. Either makakabuti or makakasama para sa'yo. Isipin mo na lang palagi na nandiyan ang Diyos para gabayan ka. Kaya mo yan. Nalulung ka na sa sugal. Ipaalam mo sa pamilya mo. Sila kasi ang unang makakatulong sa'yo at uunawa sa sitwasyon mo. Ihanda mo rin ang sarili mo sa mga magiging outcome na galing mula sa kanila. Ikaw sa sarili mo ang makakatulong sa pag-iwas sa sugal na bisyo mo na sumisira sa pagkatao mo at kinabukasan mo. Siguro naman marunong ka magdasal. Seek God with all your heart. Sabihin mo lahat ng hinaing mo at ask God help na tulungan ka sa mga problema mo kinakaharap sa ngayon. Walang imposible sa Panginoon. God bless. So, masasabi ko lamang dito kay letter sender, talagang laging nasa huli ang pagsisisi. Kung ako sa'yo, sa simula pa lang ay tumigil ka na. Ang sugal ay parang kumuno yan. Unti-unti kang ilulubog at kapag ikaw ay sobrang lunod na, ay mahihirapan ka ng umahon. Kaya sa mga mahilig magsugal dyan, lagi niyong iisipin na hindi lahat ay sinuswerte dyan. Kadalasan ay talo ka talaga. So hanggat hindi ka pa nalululong sa sugal at kaya mo pang umahon, ay itigil mo na yan habang maaga pa. Huwag mo na hintayin na maging katulad ka ni letter sender, nalubog sa utang at hindi alam kung paano babayaran ang ganong kalaking halaga. So dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga ibinabahaging sulat. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless! Bye-bye!